So yun po, meron tayo ditong yan, forward reverse na single phase. So yan, ito ay naka counterclockwise, tapos pag ni-reverse natin, yan, magiging clockwise po yung kanyang ikot. So paano ba natin yan ginawa? So ito ay single speed na blower motor. Yan, pero siyang siyempre yung starting capacitor niya. So napaka basic lang po na gawin. So meron siyang tatlong wire. Yung isa niyan ay yan, ito yung kanyang common. Yan, makita nyo sa ating supply natin. Sa banda dito sa color coding dito, yung common natin ay brown. So iba-iba po yan kada motor, kada manufacturer o saang bansa yan galing. Importante lang is alam natin yung common, which is ito. Yan, ilagay natin dito sa kanyang ayan, line 1 o sa ating isang terminal natin. Tapos ito namang isang terminal which is connected sa ating capacitor. Dinaan lang natin yan sa ating selector switch. Bali magiging salitan siya o isa-swap niya lang yung supply side ng ating starting winding, which is itong kulay blue at saka itong violet. So yan lang siya. So kung isang speed lang yan, kung nakita nyo naman dyan, selector switch lang yan, left and right, forward at saka reverse. So kung itong linya na to ay connect natin dyan, so magiging reverse siya. Tapos pagka ito naman ang inactivate natin, magiging forward. So yan lang po siya. Yan. Yan, nagiging counterclockwise. Pag sa kabila naman, nagiging counterclockwise. So kung gusto nyong mag forward or reverse, kung magbabaklas naman kayo halimbawa ng isang motor, so given naman na po yan yung mga color coding, i-take note nyo lang. Pwede nyong gawa ng diagram or isulat nyo yung kung anong kulay at kung ano yung pinagkunikan ng ating common supply, pati yung sa supply ng ating capacitor. So isusulat nyo lang para kung gagawin nyo na ay hindi kayo malilito. Ngayon kung halimbawa motor lang yung nakita nyo, tatlong wire, so pwede naman natin yang i-testing gamit yung ating multimeter. Yan, tanggalin muna natin. Saka make sure lang kapag nagte-test kayo nyan ay i-discharge nyo yung inyong, kung halimbawa activated na, discharge nyo yung capacitor para safety tayo. So yan, sa pag-discharge po i-short nyo lang naman yan. Yan, para wala na yung stored na power yung ating capacitor. Ngayon, set nyo yan sa ating, siyempre sa ating ohms o resistance yung ating multimeter. At makikita nyo dyan yan kung paano natin makikita yung ating common. So halimbawa ito yung ating common. So iti-test natin yan dito sa isang side. Yan, magre-reading po yan ng yan, magbabago-bago siya, 0.693 kilo ohms. Sa kabila naman yan, so ganun din po yan, almost hindi yan magkakalayo. Dapat para goods yung ating windings. So 0.621, so 0.6 pa rin siya, hindi siya nagkakalayo. Tapos kung ito namang starting winding yung ititest nyo, mag-a-add po yan. Yan, yung 0.6 natin, yan, 0.6 plus ay naging 1.3 kilo ohms. So ibig sabihin, nag-add yung resistance ng ating starting and running winding sa dalawang to. Meaning, itong brown yung ating magiging common. Yan. So yan, so solo siya dyan. Tapos dito sa dalawang to, ilalagay natin yung ating capacitor. So ganun lang po kasimple. At kadali yung kung halimbawa motor lang yung nakita nyo at hindi siya existing yung capacitor. So yan lang siya. Pero isang forward natin at
reverse. So comment lang po kayo kung meron kayong iba pang mga katanungan at pwede din kayong mag-message sa ating FB page, Electrician's Guide. Maraming salamat po sa panonood.